Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out sa ating Team Kapuso, na nandyan ang ating founder Jane, Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, Miss Thor TV, Ma'am Nelia, Kapatid Ray Marie, at syempre nandyan si kapatid na Sam TV, at sa lahat ng bumubuo ng Team Kapuso, shout out po sa inyong lahat. At siyempre, nais ko pong batiin ang aking kasamahan dito sa bahay na isang vlogger. Sana niyo pong suportahan ang kanyang channel. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At siyempre, kay Sir Erwin Panganiban. Ayan, sana po inyong masuportahan ang kanilang mga channel. Erwin Panganiban. At siyempre sa lahat ng team na bumibisita rito at para makinig at sumuporta sa ating palatuntunan. Shout out po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, meron naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang Maris. Nais ko pong mag-share ng kwento, Kuya Kalbo. Itong aking kwentong ito ay simula nung ako'y nagtatrabaho sa isang mini grocery. Kuya, habang ako'y nagtatrabaho, masaya naman ako. At syempre, marami akong kaibigan. May boyfriend ako noon, Kuya. Pero nagkahiwalay din kami pagkatapos ng 4 na taon. Kaya broken-hearted po ako, Kuya, ng mga time na yon. Pero tuloy-tuloy lang aking pagtatrabaho sa mini grocery. Hanggat sa may nakilala ako. Natawagin lang po natin na July. Lagi siya doon, Kuya. Nung una, nagtatanong-tanong lang siya. Hindi ko siya pinapansin, Kuya. Dahil may edad siya kaysa sa akin. Pero madalas siyang bumibili doon, Kuya. Dahil sa lagi naman kami nagkikita doon at lagi ako napapagtanungan sa mga gusto niyang bilhin. Baliwala na sa akin, Kuya. Hanggat sa dumating ang araw, Kuya, na hiningi na ni July ang aking numbers sa cellphone. At nahihiya naman akong hindi maibigay sa kanya. Baka magtampo siya. Ibinigay ko naman po sa kanya, Kuya. Una, pakumusta lang. Walang araw na hindi ako kinukumusta ni July.
hanggat sa isang araw, kuya, niyaya niya akong kumain sa labas. Siyempre nahiya ako, kuya. Dahil customer siya. Ano na lang ang sabihin ng aking mga kasamahan sa trabaho. Pero wala. Talagang nangulit si July sa akin, kuya. Hanggat sa sumama ako sa kanya, kumain kami sa isang restaurant. Nahiya nga ako, kuya. Dahil siyempre, isa lang akong dicer sa mini grocery. Pero sabi ni July, huwag daw akong mahiya. At yun nga, kumain kami, kuya. Napakamahal ng bayaran. Pero, baliwala lang kay July. At hanggat sa naitanong ko sa kanya kung saan siya nagtatrabaho. Isa siyang government employee, kuya. At doon ko nalaman na ang may-ari ng mini grocery na aking pinagtatrabahuhan ay kanyang kaibigan. Sa madaling salita, kuya, natapos ang aming kainan. At gusto niya akong ihatid sa bahay dahil mayroon naman siyang kotse. Pero sabi ko sa kanya, kung pwede, wag na. Dahil ayaw ko nung makita siya ng aming mga kapitbahay. At umiiwas po ako sa mga chismis, kuya. Kaya pinakiusapan ko si July na huwag niya akong ihatid. At pumayag naman siya. At nagpasalamat siya dahil sumama ako sa kanyang imbitasyon. Lumakad ang panahon, kuya. Nanligaw si July sa akin. Ayaw ko nga sanang pumayag, kuya, dahil 20 years ang aming agwat. Pero dahil sa lagi niyang pangungulit sa akin, lagi niya akong binibigyan ng bulaklak at kung ano-ano pa. Pangalawa, single naman ako. Tuloy-tuloy lang ang panliligaw ni July sa akin. Hanggat sa dumating ang araw na nahulog na rin ang loob ko sa kanya. At doon, kuya, sinagot ko si July. Masaya si July, kuya. Dahil daw, nagka-girlfriend siya ng napakaganda. At siyempre masipag. Ganun naman din ako, kuya. Napamahal na rin ako kay July. Pero hindi ako showy, kuya. Nandyan pa rin sa akin yung pakipot.
Hanggat sa first anniversary kami ni July. Malambing siya, kuya. Maalaga. At siyempre, mapagmahal. Kaya siguro din napamahal ako sa kanya. Dahil sa kanyang caring sa akin. Hanggat sa umabot kami ng 3 taon. At sabi niya, gusto na raw niyang magpakasal kami. Dahil lumalakad ang panahon. At baka tumanda na daw siya. Biro pa niya sa akin, kuya. Dahil doon, kuya, pumayag na rin ako na magpakasal na kami. Pero doon, kuya, hindi ko akalain na si July pala ay mahilig din sa sabong. Kasama niya at ang mga barkada nila. Yung may-ari doon sa pinagtatrabawan kong mini grocery. Masaya naman kami na nagsasama, kuya. Pero ewan ko, bakit hindi ako nabubuntis? Kaya yung mga time na iyon, kuya, hindi na rin ako nagtatrabaho. Nasa bahay na lang ako. Hanggat sa umabot ng 2 taon ang aming pagsasama. Napapansin ko, unti-unti nang nagbago si July, kuya. Hindi ko alam. Baka nga dahil sa hindi ko siya mabigyan ng anak. Umuwi lasing. At syempre, ang kanyang hilig na magsabong, kuya. Minsan umuwi siya na mainit ang ulo. Yung pala, talo sa sabong. Pero hindi ko po siya pinagbawalan, kuya. Dahil hindi pa naman kami magkakilala. Yun ang kanyang nakahiligan. Pero may mga araw na umuuwing lasing si July. At hindi ko akalain na marami na rin pala siyang utang, kuya. May mga pumupunta na ng bahay at sinisingil siya. Dahil ako ang nasa bahay, ako ang nakakausap ng mga inutangan ni July. Minsan dahil mayroon naman akong naipon, binayaran ko. At syempre sinabi ko kay July na may naningil sa bahay. At para walang gulo, binayaran ko na. Nagpasalamat si July sa akin, kuya. Pero sabi ko sa kanya, kung maaari, kontrolin na ang kanyang pagsabong. Dahil baka darating ang panahon na malubog kami sa utang. Ang
Akala ko kuya nagbago na si July. Pero hindi pala. Mas lalong marami siyang nautangan. At ang pinakamahirap pa dito kuya, mas malaki ang utang niya sa kaibigan niya na may-ari nung pinagtatrabahuhan ko na mini grocery. Hanggat sa bumaon ng bumaon si July sa kanyang utang. At nagulat na lang ako. Na nagpadala na ng sumon ang may-ari ng mini grocery. Kinasuhan si July, kuya. Doon hindi na alam ni July ang kanyang gagawin sa mga utang niya. Sinasabi niya sa akin kung papaano na mababayaran ang kanyang utang na napakalaki. At ayaw niyang makulong, kuya. Sa totoo lang, nakiusap si July sa akin na kung maaari kausapin ko daw ang aking amo dati. At nakiusap siya sa akin na kung pwede daw tulungan ko siya. Sabi ko, anong maitutulong ko? Wala naman na akong trabaho. Kaya ang plano ni July, kausapin ko daw ang may-ari. At bumalik daw ako sa trabaho. At tulungan ko raw siya maghulog-hulog sa kanyang utang para hindi siya makulong. Kaya sa madaling salita, kuya, kinausap ko si Sir Ronnie. Grabe ang aking pakiusap. Ayaw na ngang pumayag ni si Ronnie. Dahil taon na daw ang utang ni July. Parati na lang daw siyang pinapangakuan. Kaya ako ang nakiusap. Kung maaari ako yung babalik sa trabaho bilang isang dicer. At ang aking sweldo ay aking ihulog sa kanya. Dahil doon, kuya, pumayag po si Ronnie. At ang malaman ni July, malaki ang pasalamat niya sa akin. At yun na, nag-umpisa na ako, kuyang, magtrabaho. Dahil ako'y sumasakay pa ng jeep. At medyo may kalayuan. Nakiusap ako kay July na mag-stay in na lang. Dahil doon sa aking trabaho ko yan, dati po akong stay in doon. Kaya nakiusap ako kay July na mag-stay in na lang para makaminos sa pamasahe. Umuwi lang ako pag day off ko. Grabe, kuya, ang hirap na dinanas ko. Dahil umabot na ng 2 taon ang
aking pagtatrabaho at aking pagbabayad sa utang ni July. Hanggat sa nabayaran ko ang utang ni July, Kuya. At malaking pasalamat din ni si Ronnie sa akin. Sabi niya, pwede kong ituloy ang aking trabaho. Para may kita ako at hindi ako aasa kay July. At pumayag naman ako, Kuya. At ako'y nagpasalamat dahil matuloy-tuloy ang aking trabaho. At ganun pa rin, Kuya, nag-stay-in pa rin ako. Pero laking gulat ko, Kuya, nang malaman kong nakapabuntis si July sa ibang babae. Grabe, Kuya. Grabe ang sakit na aking naramdaman. Sa lahat ng paghihirap na dinanas ko, tinulungan ko siya sa kanyang problema. At yun pa ang ginanti niya sa akin. Napakasakit. Kaya dahil doon, Kuya, nagdesisyon akong maghiwalay kami. Total may trabaho naman ako at stay-in pa ako. Kaya kinuha ko ang aking mga gamit sa bahay, Kuya. At dinala ko sa aking mga magulang. At tuloy ang aking pagtrabaho sa mini grocery. Sa tagal ng panahon, Kuya, nakamove on ako sa ginawa ni July sa akin. Birthday noon ni si Ronnie at lahat ng empleyado ay pinakain niya sa isang restaurant. Kaya, kaming lahat ay masaya, Kuya. At dahil birthday niya, siya pa ang namigay ng mga regalo sa amin. Nagpasalamat siya na naging maayos ang kanyang mini grocery dahil sa amin. Mabait si Ronnie, Kuya. At doon, nagsalita siya. Na yun lang daw ang kanyang kasiyahan. Ang kanyang mini grocery. Dahil siya ay isang balo na. At may 2 anak siya na tapos na rin nag-aral at nagtatrabaho na. Kaya mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya yun nga, Kuya, sabong din ang kanyang kaligayahan. May napansin ako kay Sir Ronnie, Kuya.
tinatawag at tinatanong si July. Laking gulat niya nang sinabi kong naghiwalay na kami ni July. Matagal na. Nagulat din siya, kuya, dahil wala naman daw sinabi si Ronnie sa kanya na naghiwalay na kami. Kaya nung malaman ni si Ronnie na hiwalay kami ni July, lagi niya akong tinatawag sa kanyang opisina. At nahiya nga ako, kuya, sa aking mga kasamahan. Dahil walang araw na hindi ako tinatawag. Nagtatanong lang na kung ano-ano. Hindi ko alam kung bakit ganun lang si Ronnie sa akin. At dumating ang araw, kuya, nanligaw si Ronnie sa akin. Wala naman daw masama dahil hiwalay na kami ni Ronnie. At balo naman din daw siya. Kaya nagbabaka sakali lang daw siya. Kung sasagutin ko siya. Una na pag-isipan ko, kuya, ano na lang kaya ang sasabihin ng aking mga kasamahan? Pero laging naliligaw si Ronnie sa akin. Sabi nga niya sa akin, huwag ko na daw siyang tawaging Sir. Ronnie na lang. Kaya dumating ang araw, dahil sa tagal ng panahon, inalok ako ni Ronnie kung sasagutin ko daw siya. Magsama kami. At si July naman nung mga time na yun, kuya, ay may 2 anak na. At magkasama na sila ng babae. Laging nagpapadala si Ronnie ng bulaklak. At syempre, kumakain kami sa labas. Kuya, sa totoo lang, sa tagal ng panahon na wala akong relasyon, ewan ko ba kung bakit nahulog na rin ang loob ko kay si Ronnie. Matagal ang panliligaw ni si Ronnie, kuya. Umabot nga ng taon. Kaya nung sinagot ko siya, laking tuwa niya, kuya. At sabi niya, magsama na daw kami sa isang bahay. Sabi niya, huwag kang mag-alala.
Dahil si July ay may 2 anak na. At siguradong hindi daw magagalit si July sa kanya. Gulong-gulo ako noon, kuya. Marami akong naiisip. Pero lagi si July sa bahay. Kaya nahihiya ako. Dahil kinukumusta niya lagi ang aking mga magulang. Pero sabi ni si Ronnie, huwag na raw akong mag-alala. Siya raw ang bahala sa lahat. At doon, kuya, pumunta si Ronnie sa bahay, sumama sa akin. At kinausap niya ang aking mga magulang. Nahiya nga rin ang aking mga magulang, kuya. Dahil alam naman nila na si Ronnie ang may-ari ng mini grocery. Ang sabi lang ng aking mga magulang, kung saan daw ako masaya, susuporta lang sila. Pero kinausap nila si Ronnie na huwag naman daw sanang saktan ako. Dahil minsan na raw akong nasaktan kay July. At ipinangako yon ni Ronnie sa aking mga magulang, kuya. At doon, nagsama kami. Nung nagsama na kami sa isang bubong, kuya, nakita ko talaga ang kabaitan at ang pagmamahal ni Ronnie. Lahat ng gusto ko ay binibili niya. Minsan nga nahihiya na ako. Pero napakabait niya. Ang aking mga magulang ay sinasabi niya kung anong gusto at ibibigay sa kanila. Pero walang hiniling ang aking mga magulang, kuya. Dahil sabi nila, ayaw nilang mansamantala. At ano nilang kayang sabihin ng mga kapitbahay namin. Kaya kung anong dala namin, yun lang ang kakainin nila. At doon naman sa mga anak ni Ronnie, kuya, ay natanggap naman ako dahil gusto rin nilang happy ang kanilang daddy. Kaya masaya ako, kuya, dahil natanggap ako ng kanyang mga anak. Pero dumating ang panahon na wala rin si Ronnie sa akin. Dahil nga, may kaedadan na siya, kuya. Kaya ngayon, ito. Mag-isa na lang ako sa buhay kasama ng aking mga magulang, kuya. At kahit papaano naman, nakapagpatayo din ako ng tindahan.
Kaya ito na lang ang aking pinaghuhugutan ng lakas. Ang aking tindahan, kuya. Kuya, maraming salamat. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay na na-share sa inyo. Maraming salamat sa iyong programa. Naway marami pang magpadala ng sulat at aming mapakinggan ang kanilang mga istorya sa buhay. Hanggang dito na lang, kuya. More power. Maris. Mama Maris, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento ng buhay. At maraming salamat po sa tiwala na ibinigay po ninyo dito sa ating palatuntunan. Marami kang dinanas na kahirapan. Lalong-lalo na nung binayaran mo ang utang ni Sir July. Grabe ang sakripisyo po ninyo. At hindi lang yon. Pagkatapos ng iyong tulong, pagkatapos na binayaran mo ang utang ni Sir July, pinagpalit ka sa iba. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Pero matatag ka. Kaya maraming salamat po. At sa pagdaan ng panahon, hindi mo rin akalain na makasama mo sa buhay si Sir Ronnie. At doon mo na experience ang sarap ng buhay dahil minahal ka ng totoo at ibinigay sa iyo ang lahat ng gusto mo ni Sir Ronnie. Nga lang, hindi rin siya nagtagal sa buhay mo at pumanaw siya. Ma'am, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. At ingat po kayo lagi. At syempre, sana lumago pa ang iyong tindahan. Muli, maraming salamat po, ma'am, sa iyong kwento. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, ano po ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Maris? I-comment at syempre i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala rito ng sulat at mapapakinggan nating lahat. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe. At syempre, sa mga gusto magpadala ng mga kwento ng buhay, ipadala lamang po sa aking messenger, June Sahay Calvo, para ating mabasa dito sa ating palatuntunan na ating balikan ang nakaraan. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bert,
ang laging nagsasabing, God bless us all.